pumarito muna ho tayo. Meron silang isinagawa na ano, may ano, peace rally daw sila, mga kababayan. May peaceful rally daw po sila sa Davao, mga bossing. Ito po, oh. Ayan, may tagapagsalita pa, ha. Oh, ayan, mga bossing. Nainggit po, mga kababayan, doon sa isinagawang peaceful rally nung mga kababayan natin na nakasuporta po sa gobyerno ng Pilipinas at nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano ba naman? Yun talaga, literal, na madaming pumunta. Sabi siguro nila, hindi pwedeng sila lang ang madaming pupunta. Kailangan ipakita din natin ang puwersa ng sumusuporta kay Inday Sara Duterte kahit hindi natin alam kung ano ang dahilan natin. Sabi ni Ma'am Trek Sevilla, ayan, number 24 like at si Ma'am Maite Baisa at si Love Nami, shout out. Tuloy natin, mga bossing. Game! Supporter of BP Sara Duterte conduct a motorcade in Davao City. Eto legit dapat to, na motorcade ng Vice Presidente o pa-motorcade kay Vice Presidente. Baka mamaya nanguha na naman kayo doon sa kasi nilang ginawa, mga bossing, kumuha ho ng video doon sa Dubai. Eto, papakita natin ang mabilis. Ako po! Ayan, sabi pa dito, ang sakit sa mata. Mga loyalista, hindi nyo kami mabulag sa mga paninira ninyo sa mga Duterte. Wala naman nung naninira sa kanila. Sila lang ho yung panay-panira ho. Sa likod po niyang nakasulat na yan, mga bossing, yung Burj Khalifa. Kaya dito, sabi ko, baka duda na ako dyan. Baka mamaya, hindi na naman totoo yan. Sige nga. Di ba, Pilipinas, Pero hindi kasing dami nung ganito. Inday Sara. Yung pinatungan at nilapatan nila ng boses ni Inday Sara Duterte, tapos ang kinuhang video yung sa Dubai ho. Dahil kapag ho, mga kababayan, totoong video na nila, ang ginamit nila, eto na ho. Ayan na ho, mga boses. Badayaw. Ayan na ho, ganyan na ho kadami. No? Kaya, lagi silang napapakamot ka na lang sa ulo tong mga to Kaya, kadalasan po at karamihan sa kanila, gumagawa na lang po ng fake news para gamitin yung mga madaming tao. A proud Davaoeña. Yan. Tapos mamukat-mukat mo, doon pala yan sa Dubai, mga kababayan. Gusto nyo pa ng patunay? Ayaw nyo pang maniwala na fake news yan? Eto pa, asan ba yun? Ayan pa, fun run sa Dubai. Dubai run. Di ba? Ayan. Di ba? Mga nakaberde. Diyos ko po. Ito totoo. Ito yung totoo nila, mga bossing. Yan talaga yung totoo nila. Kapag katotohanan na ho, mga kababayan, sila na lang Pag katotohanan na po, ganyan na lang po ang makikita natin. Take note, mga boss. Sa Davao pa ho yan, ha? Na sinasabi na balwarte po nila, mga kababayan. Siguro, nananawagan itong mga ito. Nananawagan. Na Inday Sara, please lang, wag ka nang umabot sa pagka-presidente. Dito ka na lang sa amin. Dahil yung iyong performance, pang-lokal. Yung iba sabi, hindi nga ata uubra sa pang-lokal Iho ba, mga kababayan? Konti. Tingnan nyo hindi ko ipopost ha. Tapos mga kababayan, kapag kadating na sa dulo, nandun na yung pagtitipon nila, sabi ko, hindi ko popost naiinip ako sa motorcade, onti lang onti na po, mga bossing. Sila na lang po. Sabi ni Robert J. Kay Kibuloy siya, manawagan. Oo nga. Meron naman silang sariling doon. Sariling kulto. Hindi. Sorry. Sariling relihiyon. Huwag po nating tinatawag na kulto yung kay Kibuloy.
bulag na supporter lang naman daw po sila. So hindi talaga kulto 'yon. Si Kibuloy lang naman daw po kasi ang merong diamante sa langit na doorknob. Madayaw, ito ang isinagawang motorcade ng mga taga-suporta ni Vice President Inday Sara Duterte sa Davao City ngayong araw. Walang-wala ho mga kababayan, no? Doon sa isinagawang pagtitipon po at isinagawang peaceful rally ng mga sumusuporta sa gobyerno. Alam nyo ho mga bossing, no? Kaya naman ho nagkakaganito eh. Yang mga yan is nakasuporta po yan para wag ma-impeach ang vice-presidente. Kahit po hindi nila alam kung ano ang dahilan kung bakit po pinapa-impeach at gustong ma-impeach ng sambayan ng Pilipino ang vice-presidente. O ano sasabihin niyan dito? O, Ito'y pagpapakita ng suporta sa bise at pagtutol sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Sinusulong nila ang impeachment ni Ma'am Inday. Hindi naman yung makatarungan. Lumabas na yung result ng COA. lumabas na naman pala yung resulta ng COA mga kababayan. Ano po ba yung resulta ng COA? Nandun na, nasa resulta si Mary Grace Piatos, nasa resulta si Kokoy Villamin, nasa resulta yung 250,000 per night na mga safe house ng OBP. Yun po yung okay na po sa kanila yon. So wala na daw pong impeachment. No? Wala na daw pong paglulustay na nangyari mga kababayan. Okay na. Sabi sa inyo, hindi nito alam mga kababayan, hindi po nito alam yung mga nangyayari ho. Basta Duterte kami. Ayaw naming ma-impeach si Inday Sara Duterte. Take note mga kababayan. Ay, totoo ba yan? Sabi ni Jordan G. Free full tank daw. Aba, may kapalit pa. Samantalang yung mga suporta ng gobyerno, kanya-kanya may mga bitbit na bitbit na pagkain, chip in pa sa pagkain. Kanya-kanyang punta. Kung ako ho, nasa Pilipinas, mga kababayan, ay nako. Baka nandun din ho ako. Baka sumama din po ako. Masaya eh. No? Tsaka hindi yung magulong rally. Hindi yung puro galit, puro mura, puro bumaba ka na dyan, BBM. Yung mga ganun. Wala lang, kwentuhan lang. Nagsama-sama lang po yung mga taga-suporta ng gobyerno. Di ba? Yun ang masamang rally. Tuloy natin. Tapos ngayon, bakit nila i-impeach? Kasi nga lumabas na isa COA. Kaya gustong ipa-impeach. Ano yung sinasabi mo lumabas sa COA? Lumabas sa COA yung mga resibo na nandoon sila Mary Grace Piatos. Nandoon sila Kokoy Villamin. At madami pang iba, boss. Ang ginagawa talaga nila is collateral job. Ididin nila talaga ang mga Duterte. Dapat isulong natin itong peaceful na pagsuporta kay Ma'am Inday Sara Duterte. Siguro ho, simula ngayon, araw na ito, hanggang matapos ang year na ito, walang mangyayari. Pero kapag katapos ng eleksyon at nakita na ubos na ang mga DDS diyan sa Senado, ay nako mga kababayan, diyan na po mag-uumpisa. Kasi ngayon, parang mababaliwala lang eh. No? Sa Kongreso, sok pa agad. Sok pa dyan, mga kababayan. No? Pero sa Senado, medyo may konting, nakakailang. Merong mga Duterte dyan. Merong mga boboto dyan na hindi naaayon sa ebidensya. Merong mga boboto dyan na hindi dahil sa ebidensya. Merong mga boboto dyan na dahil magkakampi-kampihan lang. At lumabas nga po yun sa bibig ni Bato de la Rosa, mga bossing. Kumbaga, wag na nating alamin niya mga ebidensya na yan. No, basta boto tayo kasi kakampi natin si BP Sara. Biruin niyo yun mga boss. Hindi ho dapat ganun. Kailangan base sa ebidensya at base sa pag-iimbestiga. Yun yung tama. Hindi porket kakampi mo yan kung talagang para kayo sa bayan. Hindi ho porket kakampi nila, boto na yon, no? Hindi pwedeng ma-impeach to kasi kakampi namin to. Kailangan naaayon doon sa investigasyon at doon sa mga ebidensya.